Sa pag-alis ng mga dalagit sa mansyon ng mga salandig, ay ngiti ng pangako ng kahapon ang malapit ng maganap sa dalawang magkapareha, sapagkat magiging katotohanan na nga ang kanilang pag-iisang dibdib, si Mikael Dalagit at Isla Salandig. Ngunit kagaya ng realidad ng buhay, sa bawat pangako ng kahapon ay may kalakip din na responsibilidad o mga problema pa na darating, sapagkat tayong mga tao ay hindi nabubuhay sa Disney fairy tale, dahil ang katotohanan ay kailangan mong tanggapin ang pait at tamis ng kaganapan upang ikaw ay maging matibay sa pagsubok ng panahon. At yun na nga ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na kwento ng 6 na maestro. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Samantala, sa daan naman ng mga salandig. Kablon, ilang oras ang itatagal natin sa daan? Mga nasa 5 oras. Depende sa bilis ng kabayo. Kung medyo bumagal sila ay mas matagal pa, senyor. Ganun ba? Ayos lang. Hindi naman tayo nag-aapura. Kausap ni Senyor Amador sa kutsero. Ama, kumusta na palang 3 tiyo ko doon? Matagal ko na silang hindi nakikita. Kamakailan lang naman nung huling nagkita-kita kami. Ayos lang naman sila. Si Severino ay abala pa rin sa asyenda at babaero pa rin. Si Tio Gregorio mo naman at Balbino ay medyo malaki na rin ang kanilang mga anak. Ngunit yun nga lang, ay nasa Maynila ang mga pinsan mo kasama ang mga ina nila, kasi doon sila nag-aaral eh. Hindi kagaya mo na piniling manatili dito sa asyenda. Ay, ganun ba, Ama? Sa tingin mo ba, Ama, mas maganda kung nag-aral na lang ako ng kolehiyo? Alam mo, naniniwala naman ako sa edukasyon, anak. Pero hindi lahat ng pinaka-importanting malalaman mo sa buhay ay nasa eskwelahan, tulad ng unibersidad. Dahil dito rin lang sa labas mo malalaman ang realidad ng mundo. Ang labas ng eskwelahan ay ang tunay na paaralan ng buhay. At kung tawagin ko ito, anak, kung ikukumpara sa mga paaralan, ito ang pinakamalaking unibersidad sa mundo, ang unibersidad ng buhay. At baka isipin mo naman na kinakampihan lang kita sa desisyon mong huwag nang mag-aral, na manatili ka na lang dito sa hasyenda. Pero hindi ganon, anak. Dahil may katibayan ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. Tignan mo ang komunidad na ating ginagalawan o ginagalawan mo. Marami ang mayayamang tao ang hindi naman talaga nakapag-aral sa unibersidad. Yung iba nga ay elementarya lang ang natapos. Pero bakit yumayaman pa rin naman sila at ginagalang ng mga tao? Ano sa tingin mo, Kael? Dahil sa may pera sila? Tama ka, Kael. Minsan, hindi ang mismong tao ang ginagalang talaga ng isang tao na individual, kundi ang estado ng taong yun ang ginagalang nila dahil sa salapi. Isipin mo na lang, Kael, kung isa akong doktor, halimbawa, pero wala naman akong pera, ano ang sasabihin ng tao sa akin? Na wala po kayong pera. Parang ganun na nga. Pero ganito ang sasabihin nila. Sabihin mo nga, kuya. Doktor nga yan, pero pobre naman. Ganon ang sasabihin nila, Kael. Sapagkat ang ginagalang ng tao
ay kung ano ang magiging estado ng buhay mo sa titulong matatapos mo o salapi na malilikom mo mula dito. Isipin mong mabuti, Kael. Kung halimbawa, natapos ka nga ng doktor, pero hindi mo naman naisagawa ang trabaho mo o hindi ka pumasa sa eksaminasyon para mabigyan ka ng lisensya upang ganapin ang pagiging doktor mo nga. Alam mo ba kung anong mangyayari? Ano, tiyo? Wala. Kukutsain ka lang ng mga tao dahil hindi mo naman nagamit ang pinag-aralan mo at magiging pabigat pa ngayon sa emosyonal na estado ng kaisipan mo at ng iyong buhay, sapagkat sasabihin ng mga tao na nag-aral ka nga ng doktor, wala ka namang kwenta, sapagkat hindi nila nakikita na nagaganap mo ang pagiging doktor mo. Hindi ka na matalino sa tingin nila. Yon ang mundong ginagalawan natin, Kael. Lalong-lalo na sa mga pamilya na may kaya at sa mga pobre na rin na tao. Isipin mo na lang, Kael, na tinatamasa ba natin ang ganitong uri ng buhay kung hindi rin namin alam ang mga bagay na to ng ama mo? Lalong-lalo na ang yumaong lolo mo, ang ama namin ng iyong ama, na siyang nagpamulat sa amin sa katotohanan ng salapi at kapangyarihan. At isipin mong parehas din lang kami ng ama mo, na elementarya din lang ang natapos. Pero karamihan sa mga empleyado natin sa eksportasyon ng asukal, sa mga opisina at sa iba pang sangay ng organisasyon ay may mga natapos o edukadong tao, sabi nila, dahil galing nga sila sa mga universidad. Pero biruin mo, nasa baba natin sila. Hindi naman kami natapos ng ama mo sa universidad, Kael. Nagtatrabaho sila para sa atin. Pero mas mataas ang kanilang pinag-aralan sa eskwelahan nga lamang. Hindi sa buhay. Natahimik noon si Kael sa pangaral ng kanyang ama at tiyo Silvino. Dahil kung iisipin mong mabuti nga, ay ganun pa rin naman ang nangyayari ngayon sa totoong buhay. Kung may natapos ka at hindi mo yon naitrabaho, tingin sa'yo ng mga tao ay isang pangkaraniwang tambay din lang. At pag nagtagumpay ka naman, sasabihin nilang nagbago ka na dahil sa yumaman ka na nga at yumabang ka na daw. Isa nga itong mapagbirong komunidad, mga kabagis, hindi ba? At sa pag-uusap nga ng mga dalagit sa biyahe ay sa mga ilang oras pa ang lumipas, ay narating na nila ang Victorias. Senyor, didiretso ba tayo sa mansyon o sa taniman tayo? Diretso muna tayo sa tubuan. Baka nandun sila eh. Hindi naman naglalagi sa mansyon ang tatlong yon. Sige, senyor, tugon ni Kamlon. At dito ay dumiretso nga sila ng Azucarera Dalagit. At sa ilang sandali pa, Kuya Silvino! Kuya Amador! Pati si Kael! Mga tol! Nandito sila, kuya! Uwi ka noon ni Severino, sabay baba ng tubo na buhat-buhat nito at tawag sa kanyang dalawa pang kapatid. Kahit na kasi masasabing sila ay may-ari ng Azucarera Dalagit, ang mga magkakapatid ay laking batak ang katawan sa pagtatrabaho. Kasi kahit pa mayaman na sila, ay nagagawa pa rin nilang tumulong o magtrabaho ng mabibigat sa kanilang asyenda. Kumbaga, kung makitungo sila sa mga pisante, ay parang pangkaraniwang pisante din lang sila. Kasi ay alam nilang mas maganda na alam mo ang hirap ng iyong trabahante para mas maintindihan mo sila sa kanilang mga hinanaing. At kahit ganoong magsalita si Senyor Amador na maotoridad, ay may konsiderasyon ito lagi sa mga tauhan nito. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng salapi.
At dito naman ay tumigil nga ang tatlo sa kanilang pagtatrabaho muna. Dahil paminsan-minsan na rin lang mangyari ito. Ang magkakasama-sama silang magkakapatid. Kasama pa ang pamangkin nilang si Kael. Ang tatlo noon ay sumakay na lang sa tag-iisang kabayo rin na dala nila sapagkat inaya sila ni Amador na umuwi na sa mansyon ng mga oras na yun. Sapagkat may mahalaga nga silang pag-uusapan ng pribado na magkakapatid. Kasama na rin si Kael para sa ikakabuti ng kanilang pamilya. At nung nasa Casa de Grande na sila, yun ang tawag nila sa mansyon nila doon. Nagtipon-tipon ang magkakapatid sa balkonahe ng Casa de Grande. Severino, Gregorio at Balbino, alam niyo na siguro ang dahilan sa biglaan naming pagparito ni Kuya. At una sa lahat ay gusto kong malaman kung paano namatay ang 4 nating tauhan sa loob mismo ng asyenda. Bakit hindi niyo yun napigilan? Oh Kuya, may ideya na kami kung sino ang gumawa. Ang totoo ay inaantay lang namin kayo ni Kuya Silvino para kumprontahin yung mga taong yun. Ba't nyo pa kami hinihintay, Balbino? Kung alam nyo na pala, bakit di nyo pa sila dinisiplina? Hindi rin namin kasi alam nung una, Kuya, na nakapasok na sila sa hasyenda bilang mga pisante at malayo sila sa pinangangasiwaan namin na parte ng lupa natin. Nagpanggap pa sila na mga pisante. Hindi namin agad sila sinugod sa kadahilan ng marami rin sila ang kanilang bilang. At doon daw sila nagtayo ng maliliit na kubo sa malapit din sa nasasakupan ng bukirin natin sa dulo. Rason naman ni Gregorio. Kuya, ganito kasi. Bali ang tinutukoy namin mga tao, ulalang, ay mga lahi rin ng aswang at kilala nyo rin sila. At sino naman yon, Severino? Ang pamilya ng mga buwak. Ang pamilya ng mga buwak na aswang na matagal na rin naghihintay ng pagkakataon na agawin ang asyenda natin, Kuya Silvino. Ganun ba? At balita ko pa, Kuya, na nakipagkasundo sila sa mga lamak na kung magagawa daw nila na pabagsagin ang ating pamilya ay mapupunta na sa pamilya ng abuak ang isa sa 6 na upuan ng kapangyarihan sa bayang ito. Dagdag pa ni Severino. Mga lamak! Huwag kayong magalala. Halos namatay na yon sa ginawa ni Lucero, yung si Erasmo. Kung gayon, iisa-isahin na lang natin ang problema. Ganito ang gagawin natin. Pagsapit ng dilim, ay pupuntahan na natin ang mga abuak na yan dahil kailangan nilang malaman na wala silang puwang sa hasyendang ito. Ihanda nyo ang inyong mga sarili. Severino, Gregorio, Balbino, at ikaw, Kael, sumama ka rin dahil magiging parte na ito ng iyong pag-iinsayo. Kuya Silvino, panahon na siguro upang buksan natin ang ika-6 na pandama ni Kael. Bakit ang aga naman ata, Amador? Di pa nag-uumpisa ang pag-iinsayo niya. Yun na nga, Kuya. Uumpisan na natin yun sa aktual na laban. Hindi naman kailangan makipaglaban agad ni Kael sa mga abuak na yon. Pero ipagamit mo na rin lang sa kanya ang kalasag. Kaya bubuksan natin ang ika-6 na pandama niya. Yun, mapapalaban na si Pamangkin. Wika ni Severino na parang natutuwa pa. Mga tiyo, huwag niyo akong iiwan, ha? Aba, nawawala ata ang pagiging dalagit mo. Natatakot ka ba? Huwag kang magalala. Madali lang yon. Tugon pa ni Severino. At sa usapan na yon ng mga lalaking dalagit
ay napagkasunduan nga nila na sugurin ang mga abwak sa labas ng dulo ng kanilang lupain. At sa mga oras na ito ay nabuksan na ang ikatlong pandama ni Kael. Kaya naman sa pagtiklop ng liwanag ng araw, pumila kayo ng maigi para mabilis lang tayo, sabi pa ni Amador. Sabay hawak sa balikat ni Silvino na panganay nila. Sunod kay Amador naman ay si Severino. Tapos ay sa likod ni Severino ay si Gregorio. Sunod dito ay ang bunso na si Balbino. Kael, umawak ka sa balikat ko, wika pa ni Balbino na tiyo nito. Panghuli si Kael sa pila, sapagkat nakapila nga sila. Nahawak-hawak ang balikat ng isa't isa. Ang panganay ang nasa harapan. At doon ay pagsugat ni Silvino ng daliri nito sa kwintas niya at bulong niya ng usal. Sa uling sambit niya ng Astra Veloce. Nangyari ulit ang ginawa nila ni Kael sa mabilisang paglalakbay nung papunta sila ng Gubat Lawig. Pero ngayon ay sa Hacienda Dalagit na ito naganap. Hanggang sa dulo na ng lupain nila ang kanilang tinigilan. Dito na ba yon? Tanong pa ni Amador. Sabay lakad nito paparap katabi ng Kuya Silvino niya. Oo, kuya, dito na nga yon. Bunot naman ni Severino habang nagsasalita ng isang patalim na parang linilok lang sa isang puting bato ang talim nito. Sabay tanggal naman ni Amador ng bakos na banal niya, yung kanyang sintron. Samantala, si Gregorio naman ay hinugot naman nito ang sibat sa kanyang likod na di naman gaanong kahabaan. Samantalang si Balbino ay may kutsilyo lang naman noon na hawak na parang linilok sa tanso. At ayon sa kwento ay pinanday din lang yon ng Kuya Silvino niya. At sa pag-ihip ng hangin, kumanda na kayo mga kabagis, dahil makikita na natin kung paano makipaglaban ang kumpletong dalagit. Nang umatras noon papalikod si Silvino, ang panganay nila, tinabihan niya si Kael at sinabing, "Manood ka, pamangkin, kung paano tayo humarap sa mga kaaway nating pamilya. Lilikidahin natin ang angkan na ito. Ipapakita namin sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng ating angkan." Bigkas ni Silvino ng matikas, sabay labas nito sa isang sisidlan. Sa isang librong lumang-luma na ang tekstura ng takip nito, kasabay ng pagbuklat nun ang pagkidlat ng langit. At doon ay nakita naman ni Kael ang paglabas ng mga lalang sa mga kubo sa dulo ng kanilang lupain. Mukhang alam na nilang nandito tayo, wika pa ni Amador. Pagkatapos ay, "Sa wagas! Nandito na ang magkakapatid na dalagit! Ngayon ay minsanan na kayong mawawala. Mapapasa amin na ang lupain na inyong inaapakan!" Wika ng isang lalang o tao na lumabas sa mga kubo. Nasa 20 ang bilang ng mga yun. Maya-maya pa, ay nagbago na ang anyo ng mga ito bilang mga aswang na buwak. Sabay bigla ang sumsobang mga yun sa lupa. Kitang-kita yun ni Kael na kumukot-kot ang mga yun sa lupa.
sunod ng pag-umbok ng lupa na nabibitak-bitak, napaabante naman o papasugod na nga ang mga ito kina Amador. Ngunit sa pagbasa naman ng librong hawak ni Silbido, anim na kaluluwang nagliliwanag ang parang nanggaling sa langit, ang sumuot ng isa-isa sa kanilang katawan, kasali si Kael, at nang mangyari yun, nanlaki ang mga mata ni Kael. Sapagkat nakikita na niya ang mga espiritual na baluti na nakabalot sa kanyang mga tiyo at sa ama niya at pati siya. Nagniningning ang mga baluting yun na kulay ginto at nakabalot na parang damit ng mga sinaunang mandirigma ang nakabalot nun sa kanila, at kitang-kita niya yun sa mga nakatalikod na tiyo at ama niya. Nang biglang lumabas ang isang aswang papatalon mula sa lupa upang sumunggab sa kanyang mga tiyo. Tumalon naman si Severino gamit ang punyal na puti. Silab ng apoy sa ere na parang tinamaan ng kidlat ang aswang na binauna ni Severino ng punyal. At sa sunod-sunod na paglilitawan ng mga aswang sa lupa, patuloy pa rin noon ang pagbabasa ng libro ni Senyor Silvino. Nang biglang naglaho naman si Balbino sa bilis nito, baon nito ng kutsilyo sa katawan ng isang abwak malapit sa kubo. Pagtarak naman ng sibat ni Gregorio ay nagliliwanag iyon na parang bituin, at kay Amador naman sa paghampas niya ng bakos na banal, gunaw ng isang aswang. Namanghanon si Kael sapagkat parang may kadena ang bakos na banal ng kanyang ama, at sa mga kaganapan na rin ito na ginagawa ng kanyang mga tiyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagamit na nilang anim ang kakayahan ng anim na maestro. Una dito ay ang pangil ng langit na hawak ni Severino. Yung punyal niya, gawa yun sa pangil ng kidlat. Pangalawa ay kay Gregorio. Ang sibat na hawak nito ay pangkaraniwan lang, pero ang espiritu ng isa sa anim na maestro ay siyang bumabalot dito na tinatawag naman nilang sibat ng Arkanghel. Naaalala nyo yung mga daliri ni Silvino? Yun ang kakayahan na yun. At kay Balbino naman napunta ang paglalakbay dahil sa bilis nitong kumilos na kayang baliin ang segundo ng oras. Yung ginamit na una ni Silvino nung pumunta sila ni Kael ng mabilisan sa gubat lawig. Yun. Pati yung kakagamit lang nila ngayon. At ang pang-apat, bukod sa kakayahan ng bakos na banal ni Amador, ay nakasanib na sa sintron nito ang tanikala ng langit o kadena. At ang panglima ay ang kalasag ng panday na napunta naman kay Kael, kasi nga pinoprotektahan pa lang siya at hindi pa siya pwedeng lumaban. Nakita niyo yun na ginamit din ni Silvino nung sinangga niya ang kalmot ni Isagani sa pamamagitan lamang ng braso niya. Yun ang kalasag ng panday o kabal kung tawagin. At ang pang-anim ay ang siyang may kontrol ng lahat, ang hawak ni Silvino, ang libro ng panalangin o puting libro kung tawagin nila, dahil kaya nitong isalin-salin sa bawat isa sa kanila ang kakayahan ng anim na maestro. Alright, yun! Ang tindi nun! Nakaka-amaze. Na-amaze ako doon, mga kabagis. Ang lupit ng kwento, promise, mga kabagis. Believe na talaga ako. Alright, so naumpisahan na nating mabuklat ang libro, mga kabagis ko. Ang galing. So aabangan na naman natin ang susunod na kabanata. Pero bago yun, mag-shoutout na tayo, mga kabagis ko.
Shoutout po kay Raven Casipil from Ilagan City. Shoutout din po kay Jessame Villamora Libardos from Dammam, Saudi Arabia at sa family niya sa Davao City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Vel Lacuta from Santa Maria, Pangasinan. Ayun. Shoutout din po kay Rebecca Katapon from Caloocan City. Shoutout din po kay JR Mahusay from Kinadukan City. Shoutout din po kay Dens from Surigao del Norte. Shoutout po kay Percival Andres from Pangasinan. Shoutout din po kay Romel Varona from General Santos City. Shoutout din po kay Andrew Claridad from Abuyog, Leyte. Shoutout din po kay Giro Espinosa Patanaw from Iloilo. Shoutout din po sa Bunete family from Ormoc City, Leyte. At happy birthday kay CJ Galboy from South Korea. Happy birthday sa iyo, kabagis. Sana ay mapadalan mo kami ng pagkain. Shoutout din po kay Mataid A. Aisha. Shoutout sa asawa niyang si Shirley at sa pinsan nito na si Renren from Fads Kalolong. Shoutout din po kay Mr. Christopher ng Fairview from asawa nito from Maria Ann Verdejo. Shoutout din po kay Emma Dumat. Shoutout po sa Revili family from Gate 2, Taytay Rizal. Shoutout din po kay Tugonan Jomar Cañete or Canete. So yun na mga kabagis ko. Iiwan ko muna sa inyo ang part 10. Salamat sa suportang tunay.